Hindi mo kailangang sumigaw para marinig sa mundong puno ng pera. Minsan, sapat na ang katahimikan. Lalo na kung ang katahimikan na yon ay may kasamang bigat na hindi kayang bilhin ng kahit ilang daang milyon. Ganito si Leandro Andre Monteverde. Tahimik, maingat, at lagi mukhang may iniisip na hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga magazine, siya ang self-made real estate magnate na nagpatayo ng mga condominium na parang kabuti sa gitna ng siyudad. Sa mga business forum, siya ang visionary na may disiplina at prinsipyo. Pero sa mga gabing walang kamera at walang palakpakan, sa loob ng sariling bahay, siya ang lalaking nagigising sa kalagitnaan ng madaling araw, humahawak sa dibdib at pinipilit huminga na parang hinahabol ng nakaraan. Tahimik ang penthouse nilang mag-asawa sa Bonifacio Global City. Mamahalin ang lahat, mula sa marble countertop hanggang sa mga painting na hindi niya alam kung bakit nabili niya. Ngunit ang katahimikan na yon, hindi mapayapa. Parang may mga sulok na may matang nakatingin. Maaga ka na namang nagigising? Malamig na sabi ni Marisa mula sa kama, hindi man lang bumubuka ang mga mata. Aayos pa rin ang buhok, parang kahit tulog, may pose. Si Andre ay nakatayo sa harap ng salamin, nakasuot ng plain na gray shirt. Pinagmamasdan niya ang sarili, hindi ang muka, kundi ang mga mata. Parang mas malalim ang pagod kaysa sa dati. Hindi ako makatulog, sagot niya. Sinubukan niyang gawing normal ang boses pero may panginginig. May panaginip na naman. Panaginip? Umupo si Marisa at inayos ang kumot na parang may meeting siya. Andre, ilang taon na yan? Ilang taon na. Pero paano mo sasabihing matagal na kung ang sakit ay tumatama pa rin na parang kahapon lang? May isang bagay si Andre na hindi na niya masabi kahit kanino, kahit sa sarili niya minsan. Ang unang anak nila ni Marisa na hindi umabot sa mundo. Miscarriage. Isang salitang madaling sabihin sa papel, pero sa totoong buhay parang binubunot ang puso mo habang nakatingin ang lahat. Tapos, sasabihan ka lang ng move on. Noong gabing nawala ang bata, nasa ospital si Marisa, umiiyak at sumisigaw, habang siya naman ay parang naubusan ng boses. Sa mga sumunod na linggo, nagsalita siya ng kaunti, ngumiti ng kaunti, at nagtrabaho ng mas marami. Kalaunan, naging normal ulit ang lahat, sa paningin ng ibang tao. Pero sa loob, may nabasag na hindi na bumalik sa dati. Hindi ko sinasadyang, pabulong ni Andre, parang nangihingi ng tawad sa isang multo. Hindi ko sinasadyang maalala. Tumayo si Marisa, kinuha ang robe at lumapit sa kanya. Sa unang tingin parang sweep, parang aalalayan, pero nang humarap siya, may kontrol sa mata. Hindi ka pwedeng palaging ganyan, wika niya. Mas mababa ang boses. CEO ka, may mga tao kang umaasa sa'yo, may pangalan kang pinoprotektahan. Huwag mo akong pangaralan. Napasinghap si Andre, agad niyang pinagsisihan ang tono. Pagod lang ako. Hindi siya nakipagtalo pa. Sa totoo lang, ganito lagi ang nangyayari. Kapag naglabas siya ng kahit anong emosyon, parang pinapatay ng tingin ni Marisa. Hindi literal, pero parang nilalagay ang pagkatao niya. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, nakaplano na ang lahat. Si Marisa ang may hawak ng schedule, meeting reminders at kung sino ang dapat niyang kausapin. May personal assistant si Andre sa kumpanya, si Queen Barameda. Pero sa bahay, si Marisa pa rin ang parang CEO ng buhay niya. Sa garahe, nakahanda na ang black SUV. Nakapwesto ang bagong bodyguard na si Romy Kalinga. Matangkad, matigas ang panga at walang ngiting binibigay kahit kanino. Si Marisa ang nagrekomenda. Sabi niya, trusted yan, may experience sa VIP security. Si Andre, hindi niya matandaan kung kailan siya pumayag. Parang bigla na lang may bodyguard at ang reklamo niya ay laging natatabunan ng para sa safety mo. Sir, good morning, bati ni Romy, pero walang init. Good morning, sagot niya. Napatingin siya sa kotse. Bakit ibang driver? Pinalitan ko, sagot ni Marisa sa likod, hawak ang phone. Si Manny may pamilya, pinauwi muna ko. Yung bago mas alerto. Hindi sumagot si Andre. Sa loob niya,
May kumurot na duda. Ilang linggo na kasi siyang napapansin ng mga maliliit na pagbabago. Yung insurance policy na biglang may bagong clause, yung maintenance report ng sasakyan na hindi niya nakita pero napirmahan daw, yung mga tawag ng bangko na may tinatanong na transactions na hindi niya maaalala. At ngayon may bagong driver, parang mas lumaki ang anino sa likod niya. Sa opisina, naging normal ang araw o sinubukan niyang gawing normal. Nakipag-meeting siya sa mga engineer, nag-check ng progress sa isang bagong project sa Laguna at nag-sign ng ilang documents. Pero tuwing may papel na inilalapit sa kanya, napapahinto siya. Tinitingnan niya ang pirma. Tinitingnan niya kung may nakasulat na hindi niya naiintindihan. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Quinn Barameda, ang assistant niyang palaging maingat at professional. "Okay," sagot ni Andre, pero halatang pilit. "May napapansin ka ba? Parang may gumagalaw sa paligid ko." Umangat ang kilay ni Quinn. "Anong ibig niyong sabihin, sir?" "Wala," mabilis na bawi ni Andre. "Pagod lang." Hindi niya kayang sabihin kahit kay Quinn na nararamdaman niyang parang may humihigpit na tali sa leeg niya. Tali na gawa sa papel, pera, at mga taong marunong ngumiti sa harap pero may ibang intensyon sa likod. Pagdating ng gabi, hindi siya umuwi agad. Sinabi niya kay Marisa na may client dinner. Totoo naman, pero pinili niyang sa isang restaurant na kilala sa privacy. Isang lugar na hindi masyadong maraming nakakaalam. Casa Luntian. Sa Casa Luntian, walang kamera sa loob. Ang mga staff trained sa discretion. Tahimik ang music, malambot ang ilaw, at ang mga mesa may distansyang sapat para hindi marinig ang usapan ng iba. Ito ang klase ng lugar na gustong-gusto ni Andre, hindi dahil sa pagkain lang, kundi dahil dito, pakiramdam niya pwede siyang maging tao. Sa kusina, abala si Chef Dario Luntian, mukhang istrikto pero may prinsipyo. Sa labas, si Manager Nika Sison, matikas at mabilis mag-isip, sinisiguradong maayos ang serbisyo. At sa gitna ng lahat, may isang waitress na halos hindi napapansin ng mga VIP, si Isabel Rigor. Si Isabel, 26, payat pero matatag ang tindig. Hindi siya yung tipong mapapansin agad sa ganda o glamour. Mapapansin siya sa paraan ng pagtrabaho, maingat, mabilis, at hindi nagkakamali. Sa likod ng apron niya, nakatago ang maliit na notebook, schedule ng night classes, listahan ng gamot ng kapatid niyang may dialysis, at mga bayarin na parang walang katapusan. "Isabel," tawag ni Nika. "VIP table, si Monteverde." Nanlamig ang palad ni Isabel. Kilala niya ang pangalan. Halos lahat kilala ang Monteverde. Pero ang hindi alam ng karamihan, ilang wing ka na niyang itong nakikita dito. Madalas mag-isa, tahimik, parang laging may iniiwasan. "Copy, ma'am," sagot ni Isabel at kinuha ang tray. Paglapit niya sa mesa, nakita niya si Andre. Nakasimple lang, walang alahas, pero ramdam mo ang bigat ng presensya. Nakatitig siya sa baso ng tubig, parang may sagot doon. "Good evening, sir. Welcome po sa Casa Luntian." Tumango si Andre. "Thank you." May boses siya na hindi nagyayabang. Sa mundo ng mayayaman, bihira ang ganitong tono. Parang nahihiya sa sariling yaman. Habang nag-aabot siya ng menu, napansin ni Isabel ang bahagyang paninginig ng kamay ni Andre. Hindi lasing, hindi rin pagod lang. Parang may takot. "Sir, gusto niyo po ba ng still o sparkling?" Tanong niya, neutral. "Still," sagot ni Andre. Saka biglang nagtanong pabalik sa kanya. "Ilang taon ka na dito?" Nagulat si Isabel pero hindi niya ipinakita. 2 taon po." "Okay ba? Sa trabaho? Sa buhay?" Hindi inaasahan ni Isabel ang ganoong tanong mula sa isang milyonaryo. Pero bago pa siya makasagot, lumapit si Nika at mabilis nagbulong sa kanya. "After mo dyan, punta ka sa service station. May meeting." Pag-alis ni Mika, napatingin si Andre sa direksyon niya. Parang may gustong itanong pa, pero pinigilan ng sarili. Tumanggo na lang at binalikang tingin sa menu. Lumayo si Isabel, pero dala niya ang bigat ng usapan. Sa service station, nakita niya ang dalawa,
Si Manager Nika at si Chef Dario, parehong seryoso ang mukha. May dalawang bisitang nakasuit sa gilid ng bar area, kunwari nagkakape. Pero ang tono ng usapan, hindi pang kaswal. "Anong oras darating?" tanong ni Chef Dario. Mababa ang boses. "Later," sagot ni Nika. "May private meeting daw. Si Attorney Silvino Corvera at si Mrs. Monteverde." Nang marinig ni Isabel ang Mrs. Monteverde, kumirot ang sikmura niya. Ibig sabihin, hindi mag-isa si Andre na yung gabi? O may ibang ahenda? "Tandaan mo, Isabel," dagdag ni Nika. "Kapag dumating yung mga yon, mas maging alerto ka. Tahimik lang, walang tanong, pero..." Huminto si Nika at tumingin kay Isabel na parang may babala. "Kapag may kakaiba kang napansin, sabihin mo agad sa akin." Bago makasagot si Isabel, may biglang nag-message sa phone niya mula sa ospital. "Ma'am Isabel, kailangan pong madagdagan ng dialysis supplies. Kulang po tayo sa bayad." Humigpit ang hawak niya sa phone. Sa isang iglap, bumalik ang mundo niya sa realidad. Pera, utang, takot na baka mawalan ng pagkakataon ng kapatid niya. Sa likod ng ingay ng restaurant, may isa pang ingay na mas nakakatakot. Yung ingay ng mga bagay na hindi sinasabi pero ramdam mo sa hangin. At sa gabing yon, hindi pa alam ni Isabel na ang simpleng serbisyo niya sa isang tahimik na milyonaryo ay magiging simula ng isang delubyong magpapabago ng buhay nilang lahat. Hindi pa sa paraan na inaakala niya, pero sa paraan na wala nang makakabalik sa dati. At sa gabing iyon, habang hawak pa ni Isabel Rigor ang phone na may mensahe mula sa ospital tungkol sa kulang na dialysis supplies, parang biglang humigpit ang hangin sa kasalungkian, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa pakiramdam na may paparating na hindi magandang balita. "Isabel," tawag ni Manager Nika Season. Halatang sinasadyang kalma ang boses, pero kita sa mata ang pag-iingat. "VIP setup tayo ulit. May second party na darating." Napatingin si Isabel sa dining area. Nandun pa rin sa mesa si Leandro Monteverde. Nakaupo ng tuwid, pero halatang hindi siya komportable kahit sa tahimik na lugar. Parang may hinihintay siyang hindi niya gustong dumating. "Ma'am, si Sir Monteverde po ba? May kasama?" tanong ni Isabel. Dahan-dahan kasi pakiramdam niya hindi lang simpleng dinner ito. Hindi agad sumagot si Nika. Umikot ang tingin niya sa paligid, sa bar area kung saan nandun ang dalawang lalaking nakasuit na kanina pang kunwaring nagkakape. Si Chef Dario Luntian naman, nasa doorway ng kusina, nakamasid, parang handang pumutok ang ugat kapag may maling mangyari. Darating ang asawa niya, sagot ni Nika sa wakas, at may mga kasama, kaya doble ingat. Bumalik sa utak ni Isabel ang nabangkit na pangalan kanina, Attorney Silvino Corvera, family lawyer, mga papeles, transfer, deadline. Hindi niya alam ang buong kwento pero ramdam niyang may kinalaman nito kay Andre. "Ma'am," singit ni Isabel, "bakit dito po sila magmi-meeting? Hindi ba private na private ang kasaluntian?" Umigting ang panga ni Nika. Dahil dito, walang kamera at dahil dito, madaling kontrolin ang kwento kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Bumigat ang dibdib ni Isabel. Gusto niyang itanong kung anong ibig sabihin niyon, pero napatigil siya nang lumapit si Queen Barameda, ang assistant ni Andre, kasama ang isang lalaking mukhang security, si Romy Kalinga. Nakabago-bago pa lang pero parang matagal nang may kapangyarihan sa paligid. "Manager," magalang pero may diin ang boses ni Queen. "Mr. Monteverde asked for a private corner, minimal staff and, if possible, no interruptions." "Oo naman sir," sagot ni Nika. Nakangiti pero halatang pilit. "We'll handle it." Tahimik lang si Romy pero ang tingin niya umiikot. Hindi sa pagkain, kundi sa mga tao. Parang binibilang niya kung sino ang banta at sino ang pwedeng kontrolin. Nang makalayo sila, lumapit si Chef Dario kay Isabel. "Mag-ingat ka, Isabel," bulong niya.
mas mabigat ang tono kaysa dati. Kung may kakaiba kang mapapansin, huwag kang padadala sa takot. Sabihin mo agad sa akin. Chef, mahina ang boses ni Isabel. Parang may mali nga. Pero paano kung madamay ako? May kapatid akong inaalagaan. Alam ko, putol ni Chef Dario mas malambot bigla. Kaya nga doble inat. Pero minsan, Isabel, may gabi na pipili ka kung mananahimik ka o tatayo ka. At pag pinili mong mananahimik, may ibang babagsak. Hindi nakasagot si Isabel. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil totoo. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto ng kasa yung tiyan at pumasok ang isang babaeng parang sinadya ang pagpasok para mapatingin ang lahat. Si Marisa Valle Monteverde. Elegant, parang laging may sariling spotlight. Kasunod niya si Attorney Silvino Corvera, nakangiting legal. Yung klase ng ngiti na parang laging may hawak na papel na magpapaiyak sa'yo. Sa likod nila, nandoon si Dr. Celso Braganza, personal doctor ni Andre, na kunwaring dumaan lang to greet at dalawang lalaking hindi kilala ni Isabel, si Bram Nolasco at si Tibo Manansala. Mukhang mga business associates pero ang tindig hindi pang investor. Pangtauhan, pagkakita ni Andre sa asawa niya, bahagyang nanigas ang katawan niya. Hindi siya tumayo agad. Parang gusto niyang magpanggap na hindi ito ang hinihintay niya. Darling, malambing ang boses ni Marisa. Pero sa mata niya may matalim na bagay. Akala ko client dinner. Bakit parang mag-isa ka? Ngumiti si Andre ng saglit. Yung ngiting ginagamit kapag may tao sa paligid. Biglang na-cancel. Sayang, sabi ni Marisa, sabay upo sa tapat niya na parang reyna sa mesa. Buti na lang nandito ako. Ayoko kasing nag-iisa ka. Delikado, delikado. Ang salitang iyon sa ibang asawa, alaga. Pero sa tono ni Marisa, parang paalala ng hawla. Umikot ang staff para sa bagong setup. Si Mika mismo nagbantay sa arrangement. Si Chef Dario bumalik sa kusina pero halatang nakatutok sa anumang galaw. At si Isabel, dahil siya ang unang naka-assign kay Andre kanina, siya pa rin ang inutusan ni Mika na mag-serve sa mesa. Pero may kasamang babala. Minimum lang ang lapit mo, bulong ni Mika. Pero kung may mapansin ka, opo, sagot ni Isabel. Kinakabahan ng sikmura. Habang naglalagay siya ng water, narinig niya ang boses ni Attorney Silvino. Mr. Monteverde, mahinahon. We'll keep this short. May mga documents lang na kailangan nating i-prepare just in case. Just in case what? Tanong ni Anjay. Hindi maitago ang lamig. Just in case mag-worsen ang kondisyon nyo. Singit ni Dr. Celso. Sabay tawa ng konti. Kunwaring biro, you've been stressed lately. Napatingin si Anjay kay Marisa. Condition, darling, ayokong dumating tayo sa point na wala kang plan. Kaya proactive tayo. Sa gilid, napansin ni Isabel si Romy. Hindi lang siya bantay. Siya ang bantay na may sinusunod na utos. Nang umalis si Isabel para kunin ng wine, napadaan siya sa service station. Doon niya nakita ang bagay na biglang nagpainit ng batok niya. Isang maliit na bote, walang label, nakapatong sa ilalim ng tray. At si Marisa mismo nakatayo roon saglit, nakatalikod sa dining area, kasama niya si Romy. Siguraduhin mong walang aberya. Mahina pero matalim na utos ni Marisa. Opo ma'am, sagot ni Romy. At doon, nakita ni Isabel ang kamay ni Marisa na kumuha ng bote. Hindi ito wine, hindi ito perfume, hindi ito vitamins na may label. Walang label, walang pangalan. Parang sinadyang wala. Ma'am, kailangan po niyo ba ng... Muntik nang magsalita si Isabel pero napigilan siya nang biglang lumingon si Marisa. Nagtagpo ang mata nila. Sa isang segundo, parang nakita ni Isabel ang tunay na mukha ni Marisa. Hindi yung sosyal na pang-magazine, kundi yung malamig na kaya kang durugin nang hindi umiimik. Ah, sabi ni Marisa, ngumiti bigla. Waitress,
Pakiayos nga ng tray. Clumsy kasi ang staff dito minsan. Opo, sagot ni Isabel. Kanikinigiling ang daliri. Umalis si Marisa na parang walang nangyari pero iniwan niya ang bote sa kamay ni Romy. At si Romy, parang walang emosyon, ipinasok iyon sa bulsa. Nanlamig si Isabel. Hindi siya sigurado kung ano iyon pero sigurado siyang hindi dapat mapunta sa baso ni Andre. Bumalik siya sa mesa na may dalang wine. Saktong sinabi ni Marisa, "Ako na ang maglalagay." Sabay abot ng kamay sa baso ni Andre. Parang nag-aalaga. Hindi na. Mabilis na sabi ni Andre. Hinawak niya ang baso. Ngumiti si Marisa, pero hindi umabot sa mata. "Darling, huwag kang matigas. Para sa'yo to." At sa sandaling iyon, napansin ni Isabel ang isang detalye. Pinalitan ni Marisa ang pwesto ng baso ni Andre. Isang maliit na galaw, pero sinadyang gawin. Tapos, bahagya niyang itinago ang kamay sa ilalim ng mesa, parang may pinatak. Hindi nakita ni Andre, hindi nakita ng iba, pero nakita ni Isabel dahil nakatutok siya sa kamay, sa baso, sa kung anong pwedeng mangyari sa susunod na segundo. Biglang nanikip ang dibdib ni Isabel. Kumabog ang puso niya. Naaalala niya ang kapatid niya sa ospital na kung mawala siya, sino ang magbabayad? Sino ang magpapakain? Sino ang maghahanap ng gamot? Pero may isa pang tanong na mas mabigat. Kung mananahimik siya at may mangyari kay Andre, kaya ba niyang dalhin iyon habang buhay? Lumapit siya sa mesa para kunwaring magre-refill ng tubig. Pinilit niyang ngumiti sa lahat pero ang labi niya nanginginig. "Sir," mahina niyang sabi, halos hindi marinig sa ingay ng utensils at soft music. "Pwede po ba akong mag-refill?" Tumanggo si Andre, hindi tumitingin. Doon, yumuko si Isabel ng bahagya, sapat para marinig lang ni Andre ang bulong niya. "Balak po kayong patayin ng asawa niyo. Huwag niyo pong inumin yung nasa baso. Magpanggap po kayong nahihilo." Nanlaki ang mata ni Andre. Sa isang iglap, parang nagising siya sa masamang panaginip. Pero hindi siya umimik, hindi siya sumigaw. Dahil kahit siya, alam niyang kapag mali ang galaw, maaaring hindi na siya makauwi. Sumunod siya. Hinawakan niya ang baso, kunwaring iinom. Tapos biglang napasinghap, parang nabilaukan. Napatakip siya sa bibig, napayuko, at unti-unting namutla, parang nawalan ng dugo. "Andre?" Biglang taas ng boses ni Marisa, kunwaring gulat. "Andre, anong nangyayari sa'yo?" Nagkagulo ang mesa. Tumayo si Attorney Silvino, nagkunwaring nag-aalala. "Call an ambulance." "Ay, Diyos ko!" sigaw ni Marisa, sabay hawak sa kamay ni Andre, pero ang daliri niya mahigpit, parang hindi pag-aalalay kundi paghawak ng lubid. Lumapit si Dr. Celso agad, parang nakaabang lang. "Mr. Monteverde, can you hear me? Andre, look at me." Si Andre, pinilit ang acting, bahagyang umiling. "Nahihilo ako." Mahina pero sapat para marinig. "Stress," sabi ni Dr. Celso, sabay tingin kay Marisa. "We need to stabilize him." Sa paligid, nagpanik ang staff. Si Nika nag-utos, "Clear the area! Water! Call the clinic!" Si Chef Dario lumabas mula sa kusina, kita sa mukha ang galit at pagdududa. "Bakit parang handang-handa kayo, Doc?" Pabulong niya kay Nika, pero narinig ni Isabel. "Chef, wag mo na." Pabalik na bulong ni Nika, nanginginig ang boses. Si Isabel nakatayo sa gilid, parang gusto niyang tumakbo. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Pero nang tumingin si Andre sa kanya, isang mabilis na tingin na puno ng pasasalamat at takot, alam niyang wala na siyang atrasan. "Nasaan ang waitress?" Biglang tanong ni Marisa. Malakas pero hindi sigaw. Tumingin siya sa paligid at parang hinahanap kung sino ang sumira sa plano. Ang mata niya dumapo kay Isabel. Doon, sa gilid, gumalaw sina Bram Nolasco at Tibo Manansala. Tumayo silang dalawa at parang natural na lumapit sa pinto. "Ma'am, close muna natin.
sabi ni Bram kay Nika, pero hindi nakikiusap, nag-uutos. May emergency, baka may media, baka may lumabas na kung ano. Hindi po pwedeng, simula ni Nika, pero humarang si Tibo sa daan, nakangiti pero matigas ang katawan. Safety lang, sabi ni Tibo. Walang lalabas, walang papasok. For the family. Biglang naramdaman ni Isabel ang takot na parang yelo sa batok. Hindi ito simpleng nahilo ang VIP. Ito ay isang bitak na sinara mula sa loob. At sa gitna ng kaguluhan sa kasaluntian, habang si Bram Nolasco at Tibo Manansala ay parang dalawang pader na humaharang sa pintuan, lalo pang tumindi ang kaba ni Isabel Rigor. Hindi na ito simpleng emergency. Parang sinadya ang gulo para may mangyaring hindi na mababawi. Manager Nika? Sigaw ni Chef Dario Luntian. Pilit pinapakalma ang boses pero nanginginig sa galit. Hindi pwedeng ikulong ang mga tao rito. Restaurant hindi kulungan. Ngumiti si Bram pero malamig. Chef, business family to. Kapag may media na makasagap, masisira ang pangalan. Protection lang. Proteksyon? Singit ni Nika Sison, nakangiting pilit pero nanlalamig ang mata. Proteksyon kanino? Sa kanila o sa amin? Sa kabilang banda, si Marisa Valle Monteverde ay abala sa pag-arte. Yakap-yakap ang braso ni Andre, kunwaring umiiyak. Pero si Andre, kahit nagpapanggap na mahina, ramdam ni Isabel ang isang bagay. Gising ang isip nito. Nakikinig, umaalalay sa sarili sa pinakadelikadong paraan, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahinaan. Doktor, dali na natin siya. Mabilis na utos ni Marisa kay Dr. Celso Berdanza. Ngayon na, ayokong lumala pa. Oo ma'am, sagot ni Dr. Celso na parang handang-handa. Mr. Monteverde needs monitoring, possible cardiac episode. Cardiac? Halos pabulong si Andre, nanginginig ang labi. Pinilit niyang magmukhang nalilito. Wala naman akong stress, darling, singit ni Marisa sabay dampi sa pisngi niya. Huwag kang magsalita, ako na bahala. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang isang pribadong ambulansya na tila may sariling schedule sa eksaktong oras. Masyadong mabilis, masyadong sakto. Kitang-kita ni Chef Dario ang pagkakabuo ng puzzle pero wala siyang magawa kung wala siyang hawak na ebidensya. Habang inilalabas si Andre, nakaposisyon si Romy Kalinga sa tabi, hawak ang privacy ng pamilya. Sa likod nila, si Attorney Silvino Corvera ay nakasunod, dala ang isang leather folder na parang may dalang kapalaran ng tao. Miss Nika, mahina ngunit matalas ang boses ni Marisa habang dumadaan. Siguraduhin niyo, walang lalabas na kwento. Tumigil ang tingin ni Marisa kay Isabel, isang tinging parang kutsilyo. Walang sinabing direktang banta, pero sapat na para manghina ang tuhod ni Isabel. Pagkaalis ng convoy, sakalang muling huminga ang restaurant, pero hindi humupa ang peligro. Ang tanong ngayon, paano kung babalikan si Isabel? Dito, mabilis na utos ni Nika, hinatak si Isabel papunta sa staff hallway. Bilisan mo, huwag kang lilingon. Ma'am, ano pong nanginginig si Isabel? Huwag ka nang magsalita, singit ni Chef Dario, sumunod sa kanila. Kung tama ang hinala natin, hindi ka ligtas kahit sa labas. Dinala nila si Isabel sa maliit na staff lodging sa itaas, isang kwarto na may lumang kama at cabinet, ginagamit kapag may overtime o emergency. Ipinahawak ni Nika ang phone ni Isabel at pinatay ang mobile data. Huwag kang magpo-post, huwag kang magte-text ng kung kani-kanino. Mahigpit na bilin ni Nika. Kung may naghanap sa'yo, sasabihin naming umuwi ka na. Pero kapatid ko po, napaluha si Isabel, biglang naalala ang ospital. Kailangan ko siyang puntahan, may kulang na supplies. Huminga ng malalim si Chef Dario. Makikinig ka. Kung lumabas ka ngayon, baka hindi ka na makabalik. Tapos sino ang tutulong sa kapatid mo? Nanahimik si Isabel, nanginginig ang kamay. Sa dibdib niya, nagbabanggaan ang takot at konsensya. Hindi niya ginusto ang gulo, pero siya ang nakikita. Siya ang bumulong. Siya ang nagpasimuno ng pagligtas at dahil doon, siya rin ang unang pwedeng puksain ng sistema. Sa baba, bumalik si Nika sa opisina at pinatawag ang dalawang staff na pinagkakatiwalaan,
Sina Gino Alvero, dishwasher na tahimik pero mabilis kumilos, at si Pia Quirino, cashier na laging alerto sa detalye. May kailangan tayo, mababa ang boses ni Nika. CCTV sa hallway, meron yon, at may inventory logs. Kung tama ang kutob natin, may planong masama. Kailangan natin ng backup bago pa nila burahin. Tumanggo si Gino. Ma'am, ako na. Nasa utility room ang DVR, pero baka manakalak. Nasa akin ang susi. Sagot ni Chef Dario, dumating na rin. Si Pia naman ay nagbukas ng system sa cashier station. Hinanap ang time-stamped entries ng wine at water service. Ma'am, may record dito kung sino nag-request ng private service at anong oras nag-refill. Kung may iba silang pinasok na bottle, dapat may gap sa inventory. Gawin mo. I-print mo, i-save mo. 2, isang soft copy, isang hard copy. Habang abala ang tatlo, sa kabilang mundo, sa private clinic, ibang uri naman ang kulungan na nagbubukas para kay Andre. Isinakay siya sa wheelchair sa hallway na sobrang linis. Sobrang tahimik. Ang clinic ay hindi yung tipong pinupuntahan ng ordinaryong tao. Private wing, private elevator, private nurses. At sa bawat sulok, may matang nakatingin. Mr. Monteverde, please sign here. Sabi ng isang receptionist na si Cora Villanueva. Nakangiting professional. Agad sumingit si Marisa. Ako na. I'll handle his paperwork. He's not feeling well. Ma'am, porma lang sagot ng receptionist. Policy po na patient signature. I said I'll handle it. Tumalimang boses ni Marisa sa isang iglap. Sa harap, ngumiti pa rin siya, pero sa ilalim, nagbabanta. Napansin ni Andre na kinuha ni Marisa ang phone niya. Para hindi ka ma-stress, sabi nito, saka inilagay sa bag. Marisa, mahina ang sagot ni Andre, kunwaring hinang-hina. Kailangan ko yan. Darling, trust me, sagot ni Marisa, sabay dampi sa balikat. Ako ang asawa mo, ako ang kakampi mo. Sa likod, narinig ni Andre ang mahinang kaluskos ng leather folder ni Attorney Silvino. Nang makapasok sila sa private room, agad na inilapag ni Attorney Silvino ang folder sa mesa. Leandro, malumanay ang boses, parang kaibigan. Hindi kita pipilitin, pero kung sakali mang lumala ang kondisyon mo, dapat may legal na protections. May power of attorney, may asset management clause. Standard to. Standard? Nagkunwaring nag-isip si Andre. Bakit ngayon lang? Because it's urgent, sagot ni Marisa mabilis. Ayokong may mangyaring hindi natin kontrolado. Doon nagising ang instinct ni Andre. Kontrolado. Hindi protektado, kundi kontrolado. Magkaiba yon. Nasaan si Queen? Tanong ni Andre. Biglang inilabas ang isang pangalan na alam niyang hindi gusto ni Marisa. Gusto kong nandito siya kapag pipirma ako. Nagkibit balikat si Marisa kunwaring nag-aalala. Busy siya at saka pamilya lang dapat. Family? Mahina ang sagot ni Andre, kunwaring nahihilo. Family ba talaga ang nagtutulungan? O yung nagtatago? Biglang tumahimik ang kwarto. Si Dr. Celso ay nag-ayos ng blood pressure cuff pero halatang nakikinig. Si Romy naman ay nasa labas ng pinto, parang bantay sa kulungan. Darling, bumalik ang lambing ni Marisa, pero may halong babala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan mo lang magpahinga. Sa puntong iyon, pumasok ang isang nurse na may maomong mukha, si Carmela Uson. Hindi siya yung tipong maingay. Maingat ang kilos, pero sa paraan ng pagtingin niya kay Andre, may halong pagtataka. Parang may nabasa siyang hindi tugma. Mr. Monteverde, mahinahon niyang sabi habang inaayos ang IV line. May file po kayo rito? May history ng rare heart condition. Since last year? Nanigas ang mata ni Andre. Rare heart condition? Wala siya noon. Hindi siya nagkaroon ng ganoong diagnosis. Ang taning history niya ay stress at insomnia. Walang rare. Walang heart condition. Nag-angat ang tingin si Marisa kay Carmela. Isang tingin na nag-uutos na tumahimik. Yes, nurse. It's in his records. Continue. Pero hindi maiwasan ni Carmela ang pagkunot ng noo. Ma'am, kailangan ko lang po i-verify dahil... Proceed. Putol ng matigas ni Marisa. Lumabas si Carmela para kumuha ng gamot, pero bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya kay Andre sa salamin ng pinto. Isang tingin na parang tanang. Sir,
Alam niyo ba to? At doon, sa loob ng utak ni Andre, nabuo ang isang mas malaking larawan. Hindi siya lang pinapapirmahan ng papeles. Ginagawa siyang pasyente sa papel para kapag may nangyari, magiging natural. Nang mag-isa sandali si Andre dahil lumabas si Marisa para sumagot ng tawag at naiwan si Attorney Silvino sa hallway, bumalik si Carmela na may dalang gamot pero halim na ilagay agad, lumapit at mahina ang boses. "Sir," bulong ni Carmela, "hindi po ito normal. Yung record nyo parang may bagong input, hindi tugma sa labs." Tumingin si Andre sa kanya, kunwaring mahina pa rin. "Nurse, pwede mo ba akong tulungan?" Nag-alangan si Carmela. "Sir, delikado po. May isang tao, mabising bulong. Waitress, Isabel, nasa kasaluntian. Siyang nagbawala sa akin." Nagbago ang mukha ni Carmela, parang may awa at takot. "Sige po, pero kailangan maingat." May isang lumang telepono sa gilid ng room, staff line, hindi cellphone. Kinuha ni Carmela ang pagkakataon habang wala si Marisa, kunwari magche-check ng doctor's orders, pero inilapit niya ang telepono kay Andre. "Tawagan niyo po," bulong niya, pero sandali lang. Kinabog ang dibdib ni Andre habang nagdadial ng number na naayala niya mula sa reservation card ng kasaluntian, ang staff line na minsan niyang tinawagan para magpa-reserve. Nang sumagot ang kabilang linya, boses ni Nika ang narinig. "Kasaluntian, Manager Nika speaking." "Nika," mahina pero mabilis si Andre. "Si Andre ito, Mr. Monteverde. Pakiusap, buhay pa ako, pero kinukulong nila ako rito. Hanapin mo si Isabel, sabihin mong tama siya." "Sir?" Kumalabog ang boses ni Nika sa gulat pero agad niyang pinakalma. "Sir, nasan po kayo?" "Private clinic. Huwag kang maingay," bulong ni Andre. "May papeles silang ipapapirma. Huwag niyong hayaan. Kailangan natin ng ebidensya. CCTV, logs, lahat." Narinig ni Andre ang mabilis na paghinga ni Nika. "Sir, si Isabel po tinago namin. Nagbabackup na sina Gino at Pia. Si Chef Dario, galit na galit po." "Good, makinig. Huwag niyong ilalabas agad. Kapag inilabas agad, buburahin nila. Dahan-dahan, planuhin. At pakiusap, bantayan si Isabel. Huwag siyang mapahamak." Sa kabilang linya, mahina ang sagot ni Nika. "Opo sir, pero sir, bakit po nila ginagawa to?" Huminga ng malalim si Andre. Dahil may gusto silang kunin at dahil may mga taong sanay gawing papel ang buhay ng iba. Bago pa humaba ang diala, narinig ni Carmela ang yapag sa hallway. "Sir, may paparating." Agad ibinaba ni Andre ang telepono at nagkunwaring nanlulumong pagod. Sakto, pumasok si Marisa na may dalang bag at isang ngiting parang walang nangyari. "Ano yan?" tanong ni Marisa, tumingin sa telepono sa mesa. "Tinawagan to si Queen." Nagsinungaling si Andre ng mahinahon, kunwaring nalilito. Pero walang sumagot. Bumalik ang ngiti ni Marisa, pero mas manipis. "Darling, hindi mo kailangan si Queen. Ako ang asawa mo." Sa labas, sumilip si Attorney Silvino na parang may hawak na deadline. "Leandro, ready na ba tayo? Pirma na lang, para matapos, para payapa na." Sa loob ng kasaluntian naman, habang kinokopya ni Gino ang CCTV files at si Pia ay nagpiprint ng logs na may oras at pangalan, si Isabel ay nakaupo sa staff lodging, yakap ang sarili, pinipigilan ang luha. Naririnig niya sa ibaba ang mahinang ingay ng restaurant na bumalik sa normal, pero alam niyang ang normal na yon ay maskara. At sa parehong gabi, dalawang mundo ang naglalaban. Ang mundo ng pera na may pirmahan at ang mundo ng mga ordinaryong taong may konsensya. Hindi ito ang katapusan, hindi pa ang pagbagsak. Ngunit sa unang pagkakataon, si Andre ay may kakampi na hindi niya binayaran at si Isabel, kahit nanginginig, ay hindi na muling makakabalik sa dati. Dahil kapag nakita mo ang katotohanan sa loob ng isang baso, hindi mo na kayang magkunwaring tubig lang yon. Pagkatapos ng tawag ni Andre mula sa lumang staff line, yung tawag na muntik ng mabuking ni Marisa, parang mas sumikip ang kwarto sa private clinic. Nakaupo siya sa kama, kunwaring naninginig at mahina, habang si Marisa Valle Monteverde ay nakatayo sa tabi ng mesa, hawak ang folder ni Attorney Silvino Corvera na parang hawak niya ang leeg ng asawa. "Darling, pirmahan mo na lang para matapos, para payapa na." Payapa. Ang payapa na alam ni Andre, hindi yung payapa na binibili ng papeles.
Ang payapa niyang gusto, yung payapa na may katotohanan. Ano bang laman yan? Mahinang tanong ni Andre, pilit na kalmo. Hindi ko mabasa, nahihilo ako. Suminit si Attorney Silvino, nakangiti, parang walang masama. Standard lang, Leandro. Power of attorney, asset management, medical decisions. Pansamantalang lang habang nagpapahinga ka. Tapos, ikaw ang magdedesisyon sa lahat. Tanong ni Andre, tumingin kay Marisa. Bilang asawa, oo. Sino pa ba? Naramdaman ni Andre ang tingin ni Nurse Carmela sa gilid. Hindi man niya sabihin pero halata sa mata niyang may mali. Sa isang iglap, nagdesisyon si Andre. Hindi siya lalaban dito sa kwarto. Kapag lumaban siya ngayon, dito siya matatapos. Kaya numiti siya. Ang pinakamasakit na klase ng ngiti. Yung ngiting sumasang-ayon para mabuhay. Sige. Mahina niyang sabi. Pero hindi ngayon. Gusto kong magpahinga muna. Pag bumuti pakiramdam ko. Bahagyang kumunot ang noo ni Marisa. Pero pinilit niyang ngumiti. Of course, hindi kita pipilitin. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, alam ni Andre, pinipigil lang niya ang sarili para hindi siya pasabugin sa harap ng nurse. Pagkaraan ng ilang araw, pinalabas siya ng klinik. Hindi dahil magaling na, kundi dahil kontrolado na. May mga gamot siyang hindi niya alam ang totoong laman, may schedule na si Marisa ang nagtakda, at may bantay na si Romy Kalinga na parang anino sa bawat sulok ng bahay. Sa penthouse, bumalik ang normal, pero mas malinaw na mayon ang kulungan. Bawal masyadong calls, sabi ni Marisa habang inaayos ang mga bote sa medicine tray. Sabi ni Doc Celso, stress ang trigger at ayoko nang maulit. Hindi ko naman gusto, sagot ni Andre, pinigilan ng sarili. Pero kailangan kong kausapin si Quinn. May work. Work can wait. Putol ni Marisa, sabay tingin kay Romy na nasa pinto. Right? Opo ma'am, sagot ni Romy, walang emosyon. Sa loob ng ilang linggo, nagkunwari si Andre na sumusunod. Kumakain siya sa oras na gusto ni Marisa. Umiinom ng gamot pero hindi nilulunok lahat. Tinulungan siya ni Carmela sa isang paraan na hindi halata. Sa tuwing check-up, palihim siyang binibigyan ng payo kung alin ang pwedeng iwasan at paanong mukhang sumusunod. Isang gabi, habang nagpapahinga si Marisa sa sala at nanonood ng TV na mababa ang volume, lumapit si Andre sa kanya na may mahinang boses. Marisa, sabi niya, parang naglalambing. Mag-host ka ulit ng charity gala, di ba? Napatingin si Marisa, nagduda pero natahimik sa interes. Oo, bakit? Sumama ako, sabi ni Andre, para makita ng tao na okay ako, para hindi lumabas na mahina ako. Ayoko ng chismis. Doon, sumilay ang totoong gusto ni Marisa. Kontrolado ang imahe, kontrolado ang kwento. Good, sagot niya, agad ngumiti. Tama yan, at after the gala, pirmahan na natin yung papers, para secured. Tumanggo si Andre. Sa loob niya, kumalabog ang tibok. Eto na ang pagkakataon, hindi para magwala, kundi para maglatag ng katotohanan sa harap ng maraming mata. Sa parehong panahon, sa Casa Luntian, hindi rin tumigil ang mga tao ni Nika Sison at Chef Dario Luntian. Nakabackup na si Gino Alvero ng hallway CCTV file kung saan nakita ang galaw sa service station at kung sino ang lumapit. Si Pia Quirino naman na ilabas ang timestamp logs ng wine, water service at kung paanong nagkaroon ng gap sa inventory. Mga minutong may bote na walang label na lumutang sa eksena pero hindi dumaan sa sistema. At si Isabel Rigor, yung waitress na unang bumulong, hindi na niya naibalik ang dating buhay. Ilang araw siyang tinago sa staff lodging, tapos inilipat ni Nika sa maliit na apartment ng pinsan niyang si Lara Meneses, malayo sa usual route ni Romy. Pinagkakasya ni Isabel ang pera habang iniisip ang kapatid niya sa ospital. Minsan naiisip ko, Ma'am Nika, parang kasalanan ko na nabuhay pa si Sir kasi ako naman yung posibleng mamatay sa susunod. Huwag kang ganyan, higpitan ng sagot ni Nika, pero may lambot. Hindi kasalanan ang tumulong. Ang kasalanan, yung alam mo nang may masama pero pinabayaan mo. Pero yung kapatid ko, singot ni Isabel, kung may mangyari sa akin, walang mangyayari. Putol ni Nika, may plano si Sir Andre at kasama ka sa plano,
hindi bilang pain, kundi bilang tao na dapat mabuhay. Sa isang check-up appointment, nakahanap si Carmela ng paraan para maipasa kay Andre ang kopya ng tampered medical record. May bagong diagnosis na biglang namitaw, may physician signature na hindi tugma, at may timestamp na malapit sa gabing nasa kasaluntian sila. Kasabay nito, nakalusot din si Andre ng isang maikling mensahe kay Quinn Barameda gamit ang isang lumang note sa file transfer ng office system na taning si Quinn lang ang marunong buksan. Nang mabasa ni Quinn, naputla siya. Kinabukasan, nagpakita siya sa gala preparations, kunwaring normal. Pero sa unang panahon, lumapit si Andre sa kanya sa isang sandaling walang bantay. "Sir," bulong ni Quinn, "totoo ba tong na may plano si ma'am?" Totoo, mahina si Andre, hindi makatingin ng matagal. At kung magkamali tayo, wala na. Kaya kailangan ko ng tao sa labas na kaya mong tawagan. Pulis? Tanong ni Quinn. "Huwag muna," sagot ni Andre. "Kailangan muna natin ng eksaktong sandali, yung hindi nila kayang ikubli." Dumating ang araw ng charity gala sa ballroom ng isang high-end hotel. Maraming ilaw, maraming kamera, maraming ngiti. Ngunit sa ilalim ng lahat, may tensyon na parang manipis na salamin. Host si Marisa, nakagown siyang kumikislap at bawat kilos niya parang may script. Kasama niya si Andre na nakasuit, mukhang maayos sa panlabas pero sa loob parang nakatayo sa gilid ng bangin. Sa mga VIP guests, dumating si Councilor Vesto Lagrada, isang lokal na opisyal na sanay sa public events. Kasama rin si Doña Maria Corazon Almeda, socialite na kilala sa pagpupondo ng charity at laging may network ng media. At nandoon din si Quinn, hindi bilang assistant lang, kundi bilang taong may access sa mga kontak na kailangan kapag sumabog na ang bomba. Sa kabilang banda, nandoon si Romy, nakapwesto malapit sa exits. Nandoon din sina Bram at Tibo, kunwaring sponsors pero ang mata hindi nakatingin sa stage, nakatingin sa mga daan palabas. At sa likod ng catering line, kumikilos ang maliit na hanay ng kasaluntian. Si Nika, nakapasok bilang event partner. Si Chef Dario, nakausap ang AV technician na kaibigan niya noon, si Aki Santos, para sa isang audio test sa program. Si Gino, may hawak na discreet audio recorder na nakatago sa ilalim ng service tray. At si Pia, may envelope ng printed logs at backup USB handang ipasa sa tamang tao. Hindi nila kailangan ng baril, kailangan nila ng sandali. Nagsimula ang dinner. May toast, may speeches. Si Marisa nagkukwento ng love and resilience ng kanilang marriage habang si Andre nakangiti lang parang mabait na asawa. Sa bawat minuto, iniisip ni Andre si Isabel, ang babaeng nagtaya ng buhay para sa kanya. At dumating ang oras ng pinakaimportanteng bahagi, ang toast ni Andre. Tumayo si Andre, dahan-dahan, may mikropono sa kamay. Sa harap ng mga bisita, kumislap ang camera flashes. "Magandang gabi," sabi niya, may halong pagod ang boses pero malinaw. "Gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa amin, lalo na sa asawa ko na nag-alaga sa akin sa mga panahong mahina ako." Sumilay ang ngiting panalo ni Marisa. Parang ito ang gusto niyang marinig, pagpapatibay ng imahen niya sa harap ng lahat. Pero, at biglang bumigat ang hangin, may mga pagkakataon na ang pinakamalaking panganib hindi galing sa labas. Nanigas ang ngiti ni Marisa. Sa isang senyas ni Andre, isang maliit na tingin lang sa direksyon niyang AV booth, kumilos si Aki Santos. Pinindot niya yung file na kunwaring audio test lang. Biglang nagbago ang tunog sa speakers. Hindi music, hindi applause track. Boses ni Marisa ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom, hindi sa mikropono, kundi sa recording. "Siguraduhin mong walang aberya." Boses ni Marisa, malamig at malinaw. Kasunod ang boses ni Attorney Silvino. "Kapag naayos to, insurance at properties malilinis. Dapat magmukhang atake sa puso, walang butas." Parang huminto ang mundo. Ang mga kutsara at baso kumalansing sa kaba. May mga bibig na nakabuka. May mga mata na naghanap ng paliwanag.
Kasabay ng audio, lumitaw sa malaking screen ang timestamped logs na inihanda ni Pia. Oras, table assignment, staff movement. Sunod ang screenshot ng altered medical record na ipinasa ni Carmela. May signature mismatch, may petsa na tumuturo sa parehong linggo ng insidente. "Patayin niyo yan!" sigaw ni Marisa, biglang naputol ang pagiging sosyal. "Patayin niyo ngayon!" Sumugod si Romy papunta sa AV booth, pero hinarang siya ni Counselor Vesto na agad tumayo kasama ang dalawang hotel security. "Ma'am, calm down," sabi ni Counselor Vesto, pero ang mata seryoso. "Wala kayong karapatan," sigaw ni Marisa, nanginginig ng galit at takot. Si Doña Corazon namutla na patingin si Queen. "Anong kabalbalan to?" Lumapit si Queen kay Doña, mabilis at mababa ang boses. "Doña, may ebidensya. Please, call your legal contacts and call the authorities quietly, now." Samantala, si Andre nakatayo pa rin sa stage, naninginig ang kamay pero matagag ang tingin. "Hindi ko sinasabi to para sa awa. Sinasabi ko to dahil may taong muntik mamatay para mabuhay ako. At hindi ko hahayaang mawala ang katotohanan dahil lang sa pera." Nagkagulo sa floor. Sina Bram at Tibo sumenyas na umatras. Pilit nilang binubuksan ng side exit pero may mga hotel security na biglang dumating. Tinawag na ni Counselor Vesto. "Bram!" sigaw ni Marisa, desperado. "Romy, gawin niyo yan!" Pero huli na. Sa malayo, may narinig na sirena. Hindi malakas pa, pero papalapit. Sa pintuan ang ballroom, pumasok ang ilang pulis na may ayos na kilos. Hindi nagwawala, pero alam ang pupuntahan, na parang may tumawag at nagbigay ng malinaw na impormasyon. Nang makita ni Marisa ang mga pulis, biglang nag-iba ang mukha niya. Mula sa reyna ng kabutihan, naging taong nahuhubaran ng maskara. "Leandro," sabi niya, halos pabulong, nanginginig ang labi. "Gagawin mo to sa akin? Sa harap ng lahat?" Tumingin si Leandro sa kanya. Mabigat ang hininga. "Ikaw ang gumawa nito sa atin. Matagal na." At sa sandaling iyon, habang papalapit ang mga pulis kina Marisa, Attorney Silvino at kay Romy, at habang ang mga bisita ay nakatingin na, parang nanonood ng pagbagsak ng isang palasyo, alam ni Leandro na hindi pa tapos ang laban. Pero tapos na ang pagtatago. Nagsimula na ang pagbubunyag. Nagsimula ang lahat sa katahimikan, pero ang pagwawakas dumating na may tunog ng sirena at kalansing ng mga kutsara sa ballroom. Habang papalapit ang mga pulis sa gitna ng charity gala, tila nagyelo ang mukha ni Marisa Valle Monteverde. Kanina lang siya ang reyna ng gabi, ang babae sa entablado ng kabutihan, ang boses ng resilience, ang asawa ng lalaking mahal daw niya. Ngayon, bawat ilaw sa ballroom ay parang spotlight na naglalantad ng tunay niyang anyo, desperasyon. "Officer, you're making a mistake," sigaw ni Marisa, pilit bumabalik sa kontroladong tono. "This is a private family matter." "Ma'am," mahinaong sagot ng lead officer, si Lieutenant Ramil de Vera. "May formal complaint at may ipinakitang ebidensya. Kailangan po naming kausapin kayo." Sumingit si Attorney Silvino Corvera, nakataas ang kamay, parang courtroom ang paligid. "Lieutenant, I am counsel. My client has rights. This recording..." "Counsel," putol ni Lieutenant de Vera, "we'll let the proper court decide. For now, we need statements and we need to secure the devices involved." Sa likod, pilit pumoporma si Romy Kalinga, pero hinawakan na ng dalawang hotel security na tinawag ni Counselor Vesto Lagrada. Sina Bram Nolasco at Tibo Manansala ay nag-iikik na sa gilid, naghahanap ng butas sa crowd, pero inunahan na ng mga pulis sa exit. "Huwag kayong gumalaw," mahina pero matigas na sabi ng isang pulis kay Bram. Sa stage, bumaba si Andre. Hindi siya sumugod, hindi siya nag-triumph pose. Ang tingin niya, mabigat at pagod, parang ang tagumpay ay may kapalit na taon ng pighati. Lumapit si Queen Barameda, hawak ng isang folder na may extra copies ng logs at medical record. "Sir," bulong ni Queen, "nakuha na sila ng statement kay Doña Corazon. She confirmed she heard the audio clearly. Counselor Vesto is cooperating. We're good." Huminga ng malalim si Andre. Nasaan si Nika, si Chef Dario, at Isabel? "Safe," sagot ni Queen. "Pero sir, they want to talk to her.
as witness. Naramdaman ni Andre ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito laban niya, laban din ito ng waitress na walang armor kundi konsensya. Sa mga sumunod na araw, mabilis ang naging galaw ng mga bagay, pero hindi madali. Lumabas sa balita ang Charity Gala Scandal, pero dahil sa mga taong may impluensya na nasa event, hindi ito basta natabunan. Si Doña Maria Corazon Almeda, sa takot na madawit sa mas malaking gulo, nagbigay ng pahayag na supports investigation. Si Councilor Vesto, ayaw masira ang political image, tumulong sa pag-coordinate para maayos ang pagkuha ng CCTV ng hotel at security footage. At sa pinaka-importanting bahagi, na-secure ng mga pulis ang mga taong nakapaligid kay Marisa, sina Romy, sina Bram, sina Tibo at si Attorney Silvino. Si Dr. Celso Braganza hindi agad na aresto pero tinawag sa investigasyon at doon pa lang unti-unting lumitaw ang mas madilim na larawan. Sa isang conference room sa police headquarters, nakaupo si Andre kasama si Lieutenant De Vera, si Queen at isang legal counsel na hindi konektado sa pamilya, si Attorney Maa Lian Ortega, kilala sa white-collar crime cases. Sa gilid nasa si Nurse Carmela Uson, tahimik pero matapang, hawak ang dokumentong nagsasabing may tampering sa record. Mr. Monteverde. Sabi ni Lieutenant De Vera, may pattern na lumilitaw. May ibang kaso ng sudden cardiac episode sa circle nyo. Hindi namin sinasabing pareho lahat, pero may overlap sa ilang pangalan. Nanlamig si Andre. Ibang biktima? Tumango si Lieutenant De Vera. May dating investor na namatay last year. May property transfer issues din. At guess what? Same law office consultant was seen in the documents. Napatingin si Andre kay Attorney Ortega. Ibig sabihin, hindi lang ako. Exactly, sagot ni Attorney Ortega. At kung mapapatunayan na systematic to, hindi lang attempted murder, may conspiracy, fraud, falsification, obstruction. Mas mabigat. Sa kabilang dulong ng lungsod, si Isabel Rigor naman ay nanginginig sa maliit na apartamento ng pinsan niyang si Lara Meneses. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang plastic envelope ng hospital bills. Ang kapatid niyang si Jiro Rigor, mahina ang katawan sa dialysis, ay tinawagan siya sa video call. Ate! Mahina ang boses ni Jiro. Sabi ni nurse, may tumawag daw. May sponsor? Naluha si Isabel. Hindi ko alam, bunso. Basta, kumapit ka. Bumukas ang pinto. Pumasok si Nika, kasama si Quinn. May dala silang papel at isang maliit na envelope. Isabel, bungad ni Nika, hindi na boss tone kundi ate tone. Makikinig ka, may legal na gagawin. Pero bago yon, may tulong para kay Jiro. Parang naubusan ng hangin si Isabel. Ha? Paano? Umupo si Queen sa tapat niya, maingat. Mr. Monteverde set up an emergency assistance fund, hospital supplies, dialysis support and transport. Hindi charity show, direct, documented. Pero nanginginig si Isabel. Baka sabihin nila, binayaran ako. Hindi, tigas na sagot ni Nika. Kaya legal ang papasok. Lahat idodokumento sa tamang paraan at hindi ka namin ipapaharap sa mga tao ng walang proteksyon. Sa araw ng statement ni Isabel, sinamahan siya ni Attorney Ortega, kasama rin si Lieutenant De Vera. Nasa loob ng room si Isabel, nanginginig ang kamay pero pilit matatag. Miss Rigor, sabi ni Lieutenant De Vera, ikwento mo lang mula umpisa. Ano ang nakita mo sa service station? Ano ang narinig mo? Huminga si Isabel. Naalala niya ang bote na walang label, ang tingin ni Marisa, ang kamay na parang may pinatak sa baso ni Sir. May maliit na bote po, walang label, hawak ni Romy. Tapos nakita ko po si Ma'am, si Marisa, parang may pinatak sa baso ni Sir. Bakit ka nagdesisyon na magbala? Tanong ni Attorney Ortega. Napapikit si Isabel. Kasi nakita ko po yung mata niya, yung mata ni Sir Andre. Parang may takot. At naisip ko, kung mananahimik ako, baka may mamatay. Hindi ko po kaya. Nang natapos ang statement, lumabas si Isabel na parang bagong tao. Hindi dahil magaan na ang lahat, kundi dahil natapos na ang pinakamahirap, ang magsalita.
Sa mga sumunod na buwan, lumakad ang kaso. Hindi lahat mabilis. May mga motion, may mga pressure, may mga taong gustong ayusin ang issue sa pera at tahimik na settlement. Pero matigas si Andre at si Attorney Ortega. Sa isang himing, sinubukan ni Marisa na magmukhang biktima. Iyak, I loved him, I was pressured, it was misunderstanding. Sinubukan din ni Attorney Silvino na i-discredit ang recording. Pero dumating ang bumaliktad sa lahat. Si Nurse Carmela na nag-present ng trail ng record edits, timestamps, access logs, at mismatched signatures. Si Quinn na nagpakita ng unusual insurance changes. Sina Pia at Gino na nagdala ng original backups. At si Chef Dario at Nika na nagpatunay ng chain of custody ng CCTV file. Sa bandang huli, naglabas ng resolution ng court na sapat ang probable cause para ituloy ang mga kaso. Hindi pa yun final conviction, pero sapat na para bumagsak ang network na matagang nang nakatayo sa likod ng mga magagarbong ngiti. At doon nagsimulang huminga ulit si Andre. Hindi agad gumaling ang sugat, pero sa unang pagkakataon, pinili niyang harapin ang tunay na dahilan ng pagod niya. Hindi lang ang tangkang pagpatay, kundi ang pagkabasag ng loob na matagal niyang tinatakpan. Pumasok siya sa therapy sa tulong ni Dr. Helena S. Morato, isang trauma counselor na hindi natitinag sa yaman o pangalan. Leandro, sabi ni Dr. Helena sa unang session, hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Tao ka lang, at ang pagkawala, hindi nawawala sa oras. Natututunan lang natin siyang dalhin nang hindi tayo nilulunod. Sa mga sumunod na taon, unti-unti siyang nagbago. Hindi na siya yung lalaking tinitiis ang lahat para lang magmukhang okay. Natutunan niyang magsabi ng hindi kahit sa mga taong malapit. At si Isabel? Hindi siya naging instant milyonarya. Hindi siya biglang nagkaroon ng mansyon. Realistic ang pag-ahon, pero totoo. Tinuloy niya ang night classes. Tinulungan siya ni Nika na maging trainee sa restaurant management, hindi dahil utang na loob, kundi dahil magaling talaga siya. Si Chef Dario na dati boss lang sa kusina, naging mentor niya sa disiplina. Tamang schedule, tamang proseso, tamang pagharap sa tao. Nagbukas si Andre ng isang employee-first restaurant project, hindi showy, hindi pang social media, na may malinaw na kontrata, benefits, at scholarship partnerships. Ginawa niyang partner si Chef Dario sa culinary side at si Nika sa operations. Si Pia at Gino nabigyan ng promotions at reward fund bilang witnesses na hindi umatras. Si Carmela, dahil sa tapang, nabigyan ng proteksyon at mas mataas na posisyon sa isang mas maayos na hospital program. Hindi siya bayani sa kwento, pero sa totoo lang, siya ang isa sa mga pader na pumigil para hindi mabura ang katotohanan. Isang umaga, ilang taon matapos ang gabing nagsimula sa isang baso, may pagbubukas ng community dining program sa district hospital. Libreng masustansyang pagkain para sa mga bantay at pasyente. Suportado ng foundation ni Andre, pero pinapatakbo ng mga taong dating staff lang sa mundo ng mayayaman. Nasa event si Isabel, naka-plain na blazer, may ID na assistant manager. Sa gilid, nakaupo si Jiro. Mas malakas na, mas may kulay ang mukha. Hindi pa perpekto ang buhay, pero hindi na sila nalulunod. Dumating si Andre. Walang entourage, walang press. Lumapit siya kay Isabel ng dahan-dahan, parang ayaw niyang manggulat. Nagkatinginan sila. Walang grand speech, walang kamera. Kung hindi ka bumulong noon, mahinang sabi ni Andre, wala na ako. Nanginginig ang ngiti ni Isabel. Kung hindi niyo po ako pinaniwalaan, sagot niya, wala rin po ako ngayon. Nag-abot sila ng kamay. Isang simpleng handshake. Pero sa loob ng simpleng galaw na iyon, nandoon ang buong kwento. Ang takot, ang tapang, ang pagkawasak, at ang unti-unting pagbuo ulit. At sa likod nila, habang umaandar ang program at nagliligpit ang mga staff na dati walang boses sa mundo ng mayayaman, tahimik na sumilay ang isang katotohanan.
May mga buhay na naililigtas hindi dahil sa pera, kundi dahil may isang taong piniling magsalita sa tamang oras.